Nasa kote dito sa Pilipinas ang dalawang puganteng Taiwanese national na leader umano ng grupong sangkot sa iba't ibang uri ng krimen. Ang mga suspect, illegal daw na pumasok sa bansa. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Ito ang surveillance photo ng BI sa kanilang subject sa NAIA. Paglabas ng dayuhan, pinalibutan sila ng mga ahente ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, saka pinasakay sa nakaabang na sasakyan. You are under arrest and you have the right to remain silent. Ang dalawang iniresto, mga Taiwanese fugitives umano na sinasabing leader ng Taiwanese crime group na sangkot sa iba't ibang krimen. Yung grupo nila, which is the Bamboo Triad, ay isang notorious na grupo sa Taiwan kung saan sila ay involved sa firearms and drug smuggling sa iba't ibang parte ng Asia. Sinasabi din sa isang report na may pinapatay yung grupo nila sa Japan kung saan nagpadala sila ng mga miyembro ng kanilang sindikato at doon pinatay yung biktima. Nakuha sa dalawang Taiwanese ang dalawang peking Philippine driver's license. Ayon pa sa BI, walang record na magpasok sa bansa ang dalawang crime boss ng Taiwan. According din sa report ng Taiwanese counterparts ay pumasok sila dito sa bansa illegally. So yun yung iniimbestigahan pa natin kung paano sila nakapasok dito na walang record dito sa atin. So maaaring gumamit sila ng ibang passports or dumaan sa ating backdoor. Sa ngayon, naalamin natin kung may mga kinasangkutan sila na mga criminal case dito sa Pilipinas bago natin sila ipa-deport pabalik ng Taiwan. Sinusubukan namin kunin ng pahayag ang mga inaresto na nakadetain na sa BI Detention Facility sa Bicutan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Di pa tapos ang plot twist sa GMA Prime series na Widow's War. Pahabol bago matapos ang taon ang crossover ng inaabangang serye sa Afternoon Prime. Makichika kay Nelson Canlas. Alam mo na pala na si Vivian. May bagong girian na namang namumuo sa pagitan ng mga palasyos ng Widow's War. Ang magtiyahin na mag-ina pala na sina Aurora played by Jean Garcia at Rebecca na ginagampanan ni Rita Daniela. Sa korte na, dadalhin ang laban. At dahil kailangan ni Rebecca ng magaling na abogado, to the rescue si Attorney Lilet Matias ng GMA Afternoon Prime. Para kay Jean, isang malaking hamon nito dahil lumabas daw siya sa kanyang comfort zone during taping. Para akong nanganganay, parang ay, may bagong show, pilot. Oo, 'di ba? Parang kasi iba yung iba yung setting, iba yung mga tao, yes, mga kasama. Dati nang nagkatrabaho sina Jean at Joe Berry sa Kapuso series na The Gift, kung saan kasama nila si Alden Richards. Kaya't parang reunion daw ang kanilang pagsasama sa crossover ng Widow's War at Lilet Matias, attorney at law. Ang tagal namin nag-hug kanina bago yung eksena kasi nga sabi niya na-miss niya din ako. Na-miss ko din siya. So lagi kong sinasabi kung kailan ba kami magkikita. Ayan, natupad na po ngayon. First time namang magkakatrabaho sina Joe at Widow's War half-sisters Rita at Bea Alonso. It's very interesting na nagko-crossover. Parang apart from yung Widow's Web, Widow's War, Royal Blood franchise, this is the first crossover outside of that franchise. On and off cam, warm naman yung welcome nila. So masaya po ako na nakalipat din ako dito. Nakabisita ako sa set ng Widow's War. My gosh, she's very good. She's a great actress. Ang sarap niyang ka-eksena. Sobrang open niya. After a few months, this is my comeback again to portray Rebecca. Mas na-excite ako nung nakita ko si Miss Jean kasi sobrang na-miss ko siyang katrabaho. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Para makatulong sa mga magsasaka natin tuwing panahon ng tagtuyot, isang self-sustaining irrigation system ang binuo ng grade 12 students sa Olongapo City. Tara, let's change the game! Mahigit 15 bilyong piso. Di yan gains kundi pinsalang dulot ng El Nino ngayong taon ayon sa tala ng Department of Agriculture. Sa panahon ng tagtuyot,
Isang napapanahong proyekto ang inilunsad ng grade 12 students from Tapinac Senior High School. Presenting Irribot, your self-sustaining drought-resilient irrigation robot. Huwag ismulin dahil malaki ang magiging ambag ng solar-powered irrigation system na to sa larangan ng agrikultura. Ang severe po ng El Nino, ng dry season sa ating country. So we wanted to address up this problem through sustainable solutions. We always make the most of what we have, not recycled materials. Yung primary goal po namin na makatulong po sa mga farmers during drought season. Itong Irribot, meron siyang dual layer structure. Itong outer shell or yung outer layer, pinoprovide niya ang chemical and environmental resistance para hindi siya maapektuhan ng mga external factors. Diba? Yung inner layer naman, ginagamit para sa water storage and piping. Inayon sa real-time soil moisture monitoring ang automated irrigation ng proyekto na may built-in rainwater collection pa. Hawak ko ngayon itong isa sa mga importanteng parte nitong Irribot. Ito yung ginagamit nila for real-time soil moisture monitoring. Sinasaksak sa lupa at kapag na-detect niya na medyo tuyo ang lupa, may kakulangan sa tubig, automatic, i-alert niya ang Irribot at magre-release ng tubig dire-diretso dun sa plant roots. A promising invention by our grade 12 students dito sa Olongapo City. At ito ay naglalayong makatulong sa ating mga magsasaka, lalong-lalo na kapag El Nino season. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Mga kapuso, 4 na weather system ang magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, kasamang low pressure area na nabuo kaninang umaga. Huling namataan ng LPA sa layong 225 kilometers east-southeast ng Tagum City, Davao del Norte. Tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng amihan, shear line at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Base sa datos sa Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong Visayas at Mindanao bukas. May matitinding ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Quezon, Mindoro Provinces, Palawan at Bicol Region. Sa Metro Manila, magiging bahagyang maulap at kung uulan man, ay mahihinang ulan lang dahil sa amihan. Sabi ng Pag-asa, may tsansang lumakas at maging bagyo ang LPA malapit sa Mindanao. Sakaling matuloy, tatawagin itong Bagyong Kerubin. Base sa kanilang pinakahuling datos, posible nitong tawirin ang Northern Mindanao, Visayas at Palawan sa mga susunod na araw. At pagdating ng susunod na linggo, maaaring nakalagpas na yan sa kalupaan at nasa bahagi na ng West Philippine Sea. Kung magtuloy-tuloy ang pag-iral ng sama ng panahon at ng iba pang weather systems, posible ang maulang Pasko sa ilang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Pwede pa magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na tumutok sa mga update. Tinawag ng isang dating senador na unconstitutional o labag sa saligang batas ang inaprubahan 2025 budget ng BICAM kasunod ng mas mababa at tinapisang pondo ng education sector. Lumalabas kasi na Department of Public Works and Highways o DPWH ang nakakuha ng highest budget priority na may mahigit 1.1 trillion pesos. Ang depensa ng ilang mambabatas sa pagtutok ni Jonathan Andal. Nang pagsamahin na sa Bicameral Conference Committee ang bersyon ng Kamara at Senado ng 2025 National Budget para isumite sa Pangulo, kasama sa mga ahensyang natapisan ng budget ang Department of Education. Mahigit 11.5 billion pesos ang kinaltas, bagay na pinalagan ni Education Secretary Sani Angara. Ang nabawasan dyan specifically yung computerization program ng DepEd. May programa kami na sa katapusan ng termino ng Presidente, lahat ng ating public schools ay mabigyan ng computer packages.
Nagsabi na si Pangulong Bongbong Marcos, gagawa sila ng paraan para mabalik ang napyas na budget ng DepEd. Pero sa pagsilip ng GMA Integrated News Research, bukod sa DepEd, tinapyasan din ang pondo ng iba pa sa sektor ng edukasyon. Sa CHED o Commission on Higher Education halimbawa, halos kalahati ang tinapyas. Mula 60 billion, ginawa itong 33 billion na lang. Ang UP o University of the Philippines System, binawasan ng 641 million pesos. Pati ang TESDA o Technical Education and Skills Development Authority nawalan din ng 1.1 billion pesos. Sabi sa konstitusyon, sektor ng edukasyon dapat ang may pinakamataas na prioridad sa budget. Pero sabi ni dating Senador Ping Lacson, labag daw dito ang ginawa ng BICAM dahil lumalabas daw na hindi na ang sektor ng edukasyon ang nakakuha ng highest budget priority, kundi ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Nabigyan ito ng mahigit 1.1 trillion pesos. Mas mataas ito kaysa sa mahigit 912 billion pesos ng buong education sector ayon kay Lacson. Pero sabi ni Congressman Jefferson Conghun, kahit tinapyasan ang DepEd, mas malaki pa rin naman ang pondo ng education sector. Pag pinagsama-sama mo kasi yung budget ng education, Department of Education, CHED, SUCs, TESDA, mas malaki pa rin ang budget ng nilalaan ng ating pamahalaan sa edukasyon, Kaya kailangan tignan natin ito in totality, kung ano yung binibigyan ng pondo ng ating gobyerno. Pero sa computation ng GMA Integrated News Research, kahit pagsamahin pa ang pondo ng lahat ng nasa sektor ng edukasyon, kabilang na ang other educational institutions, mas mababa pa rin ito sa budget ng DPWH na lagpas na ng 1 trilyong piso. Sabi ni Senate Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe, ginagalang nila ang kapangyarihan ng Pangulo sa budget ng bansa. Pero ginit niya, prioridad pa rin naman ang sektor ng edukasyon. Dinagdagan pa nga raw nila ang budget sa mga estudyante at teacher. Sabi ni Senator Mig Zubiri, pwedeng sabihan ni Pangulong Marcos ang BICAM na magkita ulit para ayusin ang budget. Posible yan, ha? We did that for the Coco Levy Fund, we did that for the agriculturist, yung Anti-Smuggling Act na binalik po yung BICAM report para ayusin. Pwede naman mag-overtime para sa ating mga kababayan. Budget yan eh. Di ba? Napakahalaga yan, napaka-importante. Yan ang pinaka-importanteng panukala. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Ikinabahala na ng mga residente ng isang barangay sa Pasig ang sunod-sunod umanong pambibiktima ng mga suspect na riding in tandem. Ang madalas kasing target mga estudyanteng minor de edad. Yan ang idinulog sa inyong Kapuso Action Man. Sa kuha ng CCTV sa P. Gomez Street sa Barangay San Jose sa lungsod ng Pasig, makikita ang paglapit ng riding in tandem sa nakaparadang e-trike. Bumaba ang angkas na tila may aabutin sa mga nakasakay sa e-trike bago mabilis na sisibat. Sa isa pang video, nakaparadang van naman ang dinikitan ng riding in tandem kung saan makikita pang hinihintay ng rider ang angkas na biglang bumaba at saka aalis. Tatlo, mga 5 yun eh. Estudyante, nag-uusap-usap doon sa likod ng van. Tinutukan na pala yung mga estudyante. Kinuha na yung laptop, kinuha na yung cellphone. Mga kapuso, ako po'y naririto ngayon sa kalsada kung saan naitala ang insidente ng mga robbery hold-up. Kung ang mga taga-barangay San Jose ang tatanungin, ang lugar na ito'y tahimik at presko, kaya ginagawang istambayan ng mga mag-aaral. Pero ito rin ang sinasamantala ng mga masasamang loob gamit ang motorsiklo. Dito sila daraan, mang-hold up ng mga mag-aaral na walang kamuwang-muwang. Ang mga estudyanteng naging target natangayan ng laptop, cellphone at pera. Maging sa kalapit na barangay Kanyugan, nakapambiktima na rin umano ang mga suspect. Unti-unti na, may lumalabas ng mukha. May nakakuha ang plate number pero fake. Gusto namin mahuli na para tahimik dito sa San Jose.
dumulog ang inyong kapuso action man sa Pasig City Police Station. Agad po tayo nagsagawa ng masusing investigasyon. Sa katunayan po, bumuo ang ating himpilan ng tracker team para ho hanapin at tugisin po itong dalawang suspect natin na nakasakay ng motor. Para maiwasan ang ganitong klase ng krimen sa lungsod, may pagtitiyak ang Pasig City Police Station. Meron na po tayong round the clock na patrolling sa area at meron na rin po tayong ginawang mga patrol post na kung saan ay may mga nakalagay na ng mga tent na kung saan may mga pulis na po doon sa mga area. Bukod sa matinding takot para sa kanilang kaligtasan, lubhang apektado na rin ang kalusugan, kabuhayan, pati pag-aaral ng mga nakatira malapit sa Bulkang Kanlaon. Dahil sa inyong suporta, bahagyang naibsan yan sa inihatid na tulong ng GMA Kapuso Foundation sa 3 bayan sa Negros Occidental sa ilalim ng ating Operation Bayanihan. Sa gitna ng klase ni Teacher Marivic noong nakaraang Lunes sa Pasita Elementary School sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental, biglang pumutok ang Bulkang Kanlaon. Hindi ito namalayan ng mga mag-aaral. Pero nang makita na ang makapal na usok at apo, nabalot na sila ng takot. Wala na ng asopre, masakit sa ilong at sa mata. Dahil pag natuluan yung mata mo, parang mahapdi na mainit. Umiiyak talaga sila, natatakot talaga. Kahit ako nga, ma'am, natatakot rin. Sinasabihan ko na lang sila na relax lang, mag-pray lang tayo. May mga nagkakasakit din dahil sa volcanic ash. Nilalagnat na nga, tapos kumakati yung kanilang mga lalamunan. Ang GMA Kapuso Foundation agad nag-repack ng relief goods katuwang ang ating partners at volunteers. Namahagi tayo ng tulong sa mga naapektuhan ng pagputok ng bulkan sa bayan ng Bago, La Castellana at La Carlota. 16,000 individual ang ating nakatira ng food packs at face masks. At sa mga nais naman tumulong sa mga naapektuhan ng Bulkang Kanlaon, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Iba't ibang personalidad mula sa creative industry ang dumalo sa konsyerto sa Palasyo para sa pelikulang Pilipino sa Malacanang. Present sa gathering ang cast members ng mga pelikulang kalahok sa 50th Metro Manila Film Festival, kabilang si Rudo Madrid na bida ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones. Naroon din si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang GMA executives. Nag-perform naman si newly signed Sparkle artist Gian Magdangal. At kinilala rin sa event ang tagumpay ng highest grossing Pinoy film na Hello Love Again na collab film ng GMA Pictures at Star Cinema.